Boss, pa-estimate naman po ng 40 square meter or 4 meter by 10 meter na sukat po. Okay? Sarado po kabilaan at likod. Maraming salamat po. So ayan, yung sukat niya is 40 square meter. Actually, nag-comment siya dito doon sa mga nauna nating video tungkol sa palitada. So nag-estimate ako doon at sigurado yung pinapa-estimate niya ay tungkol din sa plastering o palitada. So 40 square meter ang papalitadahan. Sabi niya wala nang sarado na sa likod, sarado sa kanan at kaliwa. Okay? Sarado na magkabilaan. Siguro yung buong area ng bahay niya, buong area ng lupa niya, pinatayuan niya na ng bahay. So walang space, magkabilaan, wala rin sa likod. Naglagay lang siya ng space sa harap. So doon lang tayo maglalagay ng pinto at bintana sa harap. Kung magro-roll up siya, pwede naman. Wala namang problema. Konti lang diferensya nun. So, ang una natin gawin, kunin muna natin yung area ng wall niya. Okay? At ayon sa kanya, sa harap lang may butas, may pinto at bintana. At ikalawa, kunin natin yung saktong bilang ng semento at buhangin na magagamit dyan sa 40 square meter at pipresyohan na natin. At yung pangatlo, bibigay ko sa inyo ng tip para makatipid kayo ng unti tungkol sa palitada. Halos mga 40% ang ibibigay ko na tip na may titipid mo sa pagpapalitada. Okay? Pero bago ang lahat, kung bago ka sa YouTube channel ko, pwede kang mag-comment kung mayroon kang gustong itanong. Pwede ka rin mag-subscribe at mag-like kung nagustuhan nyo ang video natin. Okay? So ito na. Umpisahan natin guys. Ang area ng wall mo is 73.4 square meter. Okay? Ayon sa nasabi na, sarado magkabilaan at likod. Kaya yung minus natin na butas ay sa harap lang. Na pinto at bintana. So, sa ganitong area ng wall na 73.4 square meter, kailangan natin dito ng 18 bag na simento. Okay? Ang mix ratio natin is Class C. 1:3. Isang simento, tatlong buhangin. At standard yung kapal natin is 20 mm ang kapal ng palitada natin. Okay? So, ang bilang ng buhangin na kailangan mo dito is 54 bag na buhangin. Okay? Tansyahin mo na lang kasi ang simento natin 40 kg kaya nararapat lang na ang buhangin natin ay 40 kg din na tatlong bag. Okay? Convert natin yan sa cubic is 1.5 cubic yan na binistay na buhangin. Okay? So ito na, presyohan na natin ang mabilis na tayo. Ang simento natin is 18 bag. So ang presyo nito is 225 per bag. So 4,050. Okay? So, ang semento natin, nakadepende sa lugar kung magkano ang presyohan. I-adjust natin. Ang buhangin natin is 1.5, 1,100. Ang per cubic nito is 1,650. Ito, iba-iba rin presyo nito guys. Yung buhangin natin, depende rin sa lugar to. Okay? May mga lugar na malayo sa pinagkukuhaan ng buhangin, medyo mahal yun. Okay, ang total na kailangan mong budget sa palitada sa loob pa lang to ha, sa loob, is 5,700. Okay, yan yung total ng palitada mo. Wrap ito ha, wrap ito. Kasi ang ginagamit naman pampakinis ng pader ngayon is skin coat. Okay, 2 patong na skin coat, sapat na dyan. Hindi na nagpupuro ng semento ang mga namamakyaw ngayon at mga manggagawa. Sinauna kasi, pinupuruhan pa yan ng semento pero ngayon skin coat na ang ginagamit. So ang kailangan mong budget sa palitada sa loob ng area ay 40 square meter is 5,700. So kung papalitadahan mo yung labas, siyempre ita-times na lang natin sa 2 to. Okay? Kung i-times natin yan sa 2, ang kailangan mong budget sa material is 11,400 sa loob at labas na palitada. Okay, wrap na palitada ang pinag-usapan natin na. Okay? Ayan. 11,400 ang kailangan mong budget para sa palitada. Okay, hindi dito kasama ang concrete nails ha. Tapos yung mga nylon, yung pan-layout.
So, ayan. Dagdagan nyo na lang ng konti. Maliit lang yung budget nun sa concrete nails sa pang-layout ng palitada mo. Ngayon, kung tatanungin mo ang labor cost nito, pag pinagawa mo to sa isang scale at isang helper, ang itong isang scale at isang helper, makakagawa yan sila ng palitada sa loob ng isang araw na 7 square meter. Average na to Average na to. Medyo mababa na yung nilagay ko. Pero sa totoo lang, ang isang scale at isang helper, makakagawa yan sila na halos 10 square meter sa isang araw. Pag medyo mabilis yung trabahador mo. Okay, dyan natin ibase yung labor natin, labor cost natin. So, itong 43.4 square meter na wall mo, pag i-divide natin to sa 7, ang lalabas niyan, mga 10 days nila yung matatapos yung palitada mo sa loob at sa labas. Kung isang scale at isang helper lang, isang scale at isang helper, 10 days matatapos nila yung palitada mo sa loob at sa labas ng pinapa-estimate mo na bahay na 40 square meter, okay? So, kung ang scaled mo ay 700 at ang helper mo ay 500, ibig sabihin, ang kailangan mong budget sa labor cost ay 12,600 sa loob ng 10 araw yan. Okay, guys? So, kung ipapakyong mo yan, dyan lang yan. Magkadikit lang yung kailangan mong budget. Siguro mga 12 to 13,000 ang kailangan mong budget sa labor sa itong palitada. So, kung dalawa scale mo, siyempre bibilis to ng unti. So, kung dalawa scale mo, dalawa helper mo, mga 5 days, tapos nila to. So, ganun lang yun. Di ba? Okay, ito na yung tip ko na may bibigay sa inyo. Kung sakaling medyo hindi sapat yung budget mo, ito yung tip ko. Kasi ang kailangan mong budget para sa 40 square meter na bahay na palitada sa loob at labas is 24,000 kasama yung labor. Okay? Pag pinag-plus natin yung 11,400 plus labor na 12,600 is 24,000 yan. Yan yung kailangan mong budget sa labor cost at sa materialis na gagamitin mo. So, ang tip ko para medyo makatipid ka ng unti sa materialis at sa labor, i-adjust mo yung mix ratio mo. I-adjust mo siya sa class D. Okay? Ang class D is 1:4. So, isang simento, 4 na buhangin. So, medyo tipid yun. Tapos, i-adjust mo rin yung kapal ng palitada mo para mas makatipid ka pa ng 16 mm lang. Kanina kasi 20 mm ang kapal ng palitada natin. I-adjust natin ng 16 mm. So, makakatipid ka dito ng halos mga 40%. Okay? So, 24,000 to eh. Siyempre, yung pag in-adjust mo yung kapal ng palitada mo, siyempre, i-exer rin yung working days nila. Imbes 10 days, maaaring 8 days na lang. So, makakatipid ka kung i-adjust mo yung mix ratio mo at saka yung kapal ng palitada mo. So, yun lang ang bibigay ko na idea para makatipid ka ng unti sa pinapa-estimate mo na palitada na 40 square meter. So, yun lang ang mabigay ko na idea. Sabi niya, boss, tanong lang magkano abutin ng slab. Ipa-extend ko kasi yung unit ko. Paliter L, yung palibot. 6.5 meter by 2 meter yung maiksi. 7 meter by 2.5 meter yung mahaba. Salamat po. Okay? So, ito yung sasagutin natin. I-estimate natin to. At tinatanong niya kung magkano yung ibabudget niya sa ganitong area na naka-liter L. Okay? Liter L. Ang binasihan ko dito ng sukat ay yung sa labas. 7 meter at 6 meter. Naka-liter L. Hindi ako nagbase dito sa loob, kundi dito sa labas. Tapos yung lapad niya dito sa 7 meter is 2.5 meter yung lapad niya. At saka dito sa 6 meter is 2 meter. So, liter L. Okay? Pag kinuha mo yung area niyan is 24.5 square meter. So, ito yung i-estimate natin kung magkano yung abutin nito
kung ipapa-slab ito. Okay, gagamit tayo ng steel deck dito. Okay guys, so bago natin i-estimate to, inanyayahan ko muna kayo mag-like, mag-subscribe at mag-comment kung mayroon kayong mga katanungan. Okay, libre po lahat yan, kaya pindutin nyo na lang dyan sa baba yung subscribe at yung like kung nagustuhan nyo yung video natin. Okay? Saka hindi ako nakakalimot kung gusto nyo mag-donate, gusto nyo magbigay sa akin ng konting halaga bilang nag-estimate. Pindutin nyo lang dyan yung super thanks sa baba. Yung may maliit na is dyan na may heart, tapos may nakasulat na thanks. Pindutin nyo lang yan. At i-guide kayo niyan kung paano kayo makapagbigay sa akin ng kunting tulong bilang isang content creator na nag-estimate. Okay? So, tinatanggap ko yan at pinapasalamatan ng buong puso. So, ito guys. Ito yung estimate natin. Gamit tayo ng steel deck para sa 24.5 square meter na ipapaslab niya na ang sukat ay 7 meter by 2.5 meter by 6.5 meter by 2 meter na naka-letter L. Ang gagamitin natin steel deck ay may coverage na 91.5 cm. At ito yung pinakamanipis na steel deck na gamitin natin. So, kailangan natin dyan ng 26.6 meter na steel deck. Okay? So, bago nyo i-order tong steel deck, sukatin nyo muna yung biga to biga. Okay, guys? Para hindi kumapos. So, ibig sabihin yan, naka-layout na yung mga biga nyo. Okay? May naka-layout na yung mga biga nyo at nasukat nyo na kung yung haba ng lalatagan nyo ng steel deck. Kasi mahirap yan pag kumapos. Kung sumubra naman ay magkakating ka. Kaya dapat sakto-sakto yan, 0-0. Biga to biga ang sukat mo ng steel deck. So, ang total ng ang steel deck na bibilin mo is 26.6 meter. Okay? Yan. Per metro kasi yung bilihan nito. So, yan ang kailangan mo. Okay? Ang kailangan mong rebar na 10mm. 10mm lang yung gagamitin mo. 42 pieces. Okay? Top bar lang yan. Kasi pag traditional na pagbubuhos yung ginagamitan mo ng plywood, bali may top bar at bottom bar yan. Pag steel deck, top bar lang ang lalatagan mo ng rebars. Okay? Ang spacing natin is 20 cm. Okay? Bakit wala siyang bottom bar? Kasi yung pinaka bottom bar mo, yun na yung steel deck. Yun na yung steel deck, yung pinaka bottom bar mo. Okay? Ang gagamitin mong steel deck ay wave type. Okay? Wave type. Yung kita mo naman yung may wave siya, ganun. Ganyan. Wave type. Wave type yung gagamitin natin. Matibay yan. Ang ganung klase na steel deck. Okay? So, 42 pieces na 10mm ang kailangan mo. Ang simento na kailangan mo is 25 bag na simento ang kailangan mo dito. Okay? 4 inch yung kapal. Kukuha na ka ng kapal ng konkrito mo doon sa taas ng wave ng steel deck mo. Okay? Sa wave, pag wave ko ng ganyan, dito kukuha ng 4 inches. Okay? So, 25 bag na simento ang kailangan mo. Ang gagamitin mong class is class 8. So, 1 to 4 yan pag class 8. Isang simento, 4 na graba, at saka 2 buhangin. 1 to 4. Okay? 1.5 cubic na buhangin ang kailangan mo dyan. At yung graba mo is 3 cubic. Okay, presyohan na natin to para makuha mo na yung kailangan mong budget sa 24.5 square meter na naka-letter L. Okay? Ito yung summary. Steel deck, 26.6 meter. 490 yung metro nito. So, 13,030 pesos. Cement. Yung cement mo na 23 bag, 225 per bag. So, ito yung pinakamurang simento. Meron na simento na yung apo, medyo mahal dito, 135. So, depende sa'yo kung apo na simento yung bibilin mo o itong mga mga mura na unti tulad ng mga mega na simento. Okay? So, 23 bag, 5,175. Ang bakal mo na 42 pieces, 140 yung 10mm, 140 pesos per piece yung size na 10mm, so 5,880. Ang buhangin mo na 1.5 cubic, so iba-iba yung presyo nito, depende sa lugar.
Kung ang lugar mo ay malayo dun sa pinagkukuhaan ng mga buhangin, so mahal yun. So 1,500. Ang graba mo na 3 cubic, 3,600. So 1,200 per cubic nito. Okay? So ang total material cost mo, ito na yung total material cost mo sa naka-letter L mo na ipapaslab na ang kabuang area is 24.5 square meter is 29,185 pesos. Okay? So, pag isalin mo dito yung mga formworks mo, yung mga tukod ba, dos por dos, siguro mga 7,000 yan, ang tansya ko. So, dagdag mo na lang dito sa 29,185. So, ang labor cost mo dyan, 15,000. Pwede na dyan yung 15,000. So, ayan guys. Sana nakatuloy yung video natin sa iyo. Sa tinatanong mo kung magkano yung estimated cost mo sa material cost sa ipapaslab mo na naka-letter L na ang sukat ay 6 meter o 6.5 meter by 2 meter at 7 meter by 2.5 meter na naka-letter L. So, okay? So, kung idadagdag natin yung formworks mo, kasama dito yung mga alambre, mga pako, 2x2, 2x3, mga 7,000 ang tansya ko. So, 29,185 plus 7,000. So, 36,185 ang kailangan mong budget para dyan sa pinaplano mo ipaslab. At yung labor cost mo is mga 15,000. So, yan ang may bigay ko sa yung idea. Okay? Sana nakatulong to. At suggest ko lang, dapat may extra ka pa rin na budget na dapat mas higit pa rito sa in-estimate natin yung budget mo para hindi ka kakapusin. Kasi estimated lang to sa akin, maaaring mag-iba yung presyo dahil sa lugar mo at sa lugar dito na pinagbasihan ko ng presyo. Kaya mas maigi, may extra ka pa na budget para in case na mas mahal yung mga materials. So, sakto yung budget mo para dito. Okay? So, mas maganda may sobra lagi. May pasobra lagi yung budget mo.